Tsaka ito, Brad, ito naka-ere tayo ha. Alam ko, mape-play ito. Sige, pamalian nyo ako, lokal ng Baliwag. Gusto nyo, banggitin ko at least tatlong pangalan ng women's choir dyan, nagloko sa asawa? Gusto nyo? Ikaw, Jaconesa, pangalanan na kita, baby. Gusto nyo, banggitin ko mga pangalan? O, sige. Sasabihin, mamimintang kayo, gagaling ninyo, nakakapanginig kayo ng laman. Sobra na kayo. Ako, nagpipigil mag-post dahil may sinasaalang-alang ako. Sobra na kayo. Nanginginig ang laban ko sa inyo. Ito, papugot ko, Leko, Brad, tatlong babae, women's choir dyan, at least, tatlo. Naglilo sa asawa, pero patuloy umaawit. Yung isa pa nga, nako, merong nakarelasyon, choir din na lalaki. So yun, pangalanan ko kayo eh. O, umaawit kayo sa pulpito, pero nagkakangkangan kayo. Grabe kayo. Tapos, officer pa ngayon yung choir na babae na yon. Grabe kayo. Tapos kayo sa Diyos. Hugot ko, Leko, kung mali ako. Oh, walang iya. Opo, magandang Kumusta po kayo? Okay naman po, brother. Pero syempre, yung naikwento ko sa'yo, masakit sa dibdib na yung asawa ko ginagano ng mga kapatid niya sa espiritu at kapatid sa laman. Pero wala po tayong magagawa, mga kapatid. Ganun po ang mentality nila. Mabangis po sila ngayon, mga kapatid. Yun po ang realidad. Sobrang bangis po nila, no? Biruin mo, Brad Ronnie. Kapatid nila Opo. mismo sa laman, si Sis Maricel na asawa niyo po. Tapos, Opo. parang, kinasusuklaman nila. Oo nga po eh. Tsaka alam mo bro, mawalan na ng ganti ano. Pero pagka naman takbuhan sa pera, tsaka itong kapatid na ito lagi nilang pinupuntahan, tinatawagan, ang layo-layo namin. Nasa Antipolo sila, nasa Bulacan kami, 52 kilometers. Bakit sila hindi magkalapitan doon? Diba? Laging yung kasawa ko. Eh ito naman, di naman madamot to. Diba? Pero nakakalimutan nila yon bro. Lahat ng ginawa sa kanila, nakalimutan nila. Ito nga, Nakakalungkot. Brad Ronnie, ito nga pong si Albert Reyes, yung manggagawang palamunin na Albert Reyes, kasabayan yun ni Rodel Mangiliman. Biruin mo, ibababa niya sa meeting ng officers and workers sa Pampanga, masama daw akong tao. Eh di napahiya ka ngayon, nakarating sa akin. Masama pala akong tao eh. Tingnan mo yung TV mo. Tanungin mo yung budhi mo nung nagkasakit ka, hindi ba tinutulungan kita? Hindi ba inaabutan kita ng pera? Pati asawa mo, pati mga anak mo, inaabutan ko ng pera. Lahat kayo, inaabutan ko kayo ng pera. Tama po yun bro. Pero nakakalimutan po nila yun. Hindi na nila natatandaan. Ganun sila. Oo, masyadong hindi maganda yung palakad ngayon ng kasalukuyang pamunuan. Ng mga kapatid, nagkakahiwa-hiwalay. Tsaka nakakabahala na po yan. Siguro kung ang lumalabas, makikita mo paglabas, naglalasing na sa kanto ng bababae. Pa isa-isa, pa dalawa-dalawa lumalabas. Siguro, sabi ni Brad Eli, okay lang yun. Siguro masamang tao talaga. Pero pagka pamilya-pamilya lumalabas, tapos patuloy pa rin naman ng mabuting tao, kabahan na sila. Di po ba ganon, brother? Opo, Brad Ronnie, tama po. Kabahan na sila, biruin mo. Lalabas yan, pamilya ni Brad Ronnie, mag-asawa. Mabuting tao yan eh. Hindi naman kalabit pengi ang mga yan eh. Brother, ito, mawalan na ng ganti. Ako, naaawa ako sa magulang ko. Hindi kapatid ang nanay ko, hindi kapatid ang tatay ko. Matatanda na sila at ang nanay ko namatay na ng hindi ko, alam mo, sa lahat ng birthday nila, ni isang lechon, hindi ko sila naibili. Pero dyan sa lokal, nakadalawang palitsyon ako dyan. Tapos ngayon, ako, gagawin nila parang masamang tao ako, ni hindi nila kami kakausapin. Napakatitino naman nila, Brad. Napakatitino naman nila, pero, naku, mahirap na lang, brother. Yung mga nagsasabing masama ako, ang gagawin nila, yung palitsyon ko, susubin nila, ayaw nilang iserve sa bisita. Ang gagawin nila, isusubi nila para pagdating ng tapos na, nagpa-plastic sila, mga women's. Tama ba yun, Brad? Tama ba yun? Ni balahibo ng lechon. Ako gumastos, hindi ako tumikim. Ang bihira naman. Sila na nga, Brad Ronnie,
nagpaplastikan. Biro mo pagkakatipon, hindi naman sila nakikinig. Oo, buhay ng may mga buhay. Tsaka ito, Brad, ito naka-ere tayo ha. Alam ko, mape-play to. Sige, pamalian nyo ako, lokal ng Baliwag. Gusto nyo, banggitin ko at least tatlong pangalan ng Women's Choir dyan, nagloko sa asawa? Gusto nyo? Ikaw, Jaconesa, pangalanan na kita, baby. Gusto nyo, banggitin ko mga pangalan? O, sige. Sasabihin, mamimintang kayo, gagaling ninyo. Nakakapanginig kayo ng laman. Sobra na kayo. Ako nagpipigil mag-post dahil may sinasaalang-alang ako. Pero sobra na kayo. Nanginginig ang laban ko sa inyo. Ito, papugot ko, Leko, Brad. 3 babaeng women's choir dyan, at least 3. Naglilo sa asawa, pero patuloy umaawit. Yung isa pa nga, nako, yung isa pa nga, merong nakarelasyon, choir din na lalaki. So yung pangalanan ko kayo eh. Umaawit kayo sa pulpito, pero nagkakangkangan kayo. Grabe kayo. Tapos, officer pa ngayon yung choir na babae na yon. Grabe kayo. Tapos kayo sa Diyos. Papugot ko, leg ko. Kung mali ako, walang iya. Nginginig ako sa laman sa inyo. Sobra na, brother. Alam mo, tumatahimik lang po ako. Galit sila sa akin eh. Bakit? Panahon pa ni Brad Eli, galit na, against na ako dyan sa blackout na yan. Sabi ko, bakit kayo nagba-blackout? Lahat ba ng kapatid makakapunta ng apalit? Kaya nga may lokal eh. Tsaka yung palang nasalitang blackout, gagamitin mo sa sa salita ng Diyos, ang pangit na eh. Wala nang liwanag dyan sa blackout na salita eh. Tapos gagamitin mo yan na iba-blackout mo yung salita ng Diyos sa lokal. Wala talagang viewing. Kasi kayo, walang trabaho. Kami meron eh. Wala kayong awa. Sabi kayo. Nanginginig ako, Brad. Nanginginig lamang ko dyan. Opo, Brad Ronnie, talagang itong mga panatiko ngayon na to na tagapagtanggol ni Daniel Rason, bago nyo ipagtanggol yung puno ninyo, tiyakin nyo muna na kayo ba wala kayong kasiraan. Tingnan nyo, yung mga malilinis, hindi sila makapagtanggol kasi alam nila sa sarili nila na they are against the ministry, the leadership of Daniel Rason. Itong mga tagapagtanggol, itong mga kiyaw-kiyaw na to, ito yung mga marurumi din. Hindi ba, Albert Reyes, kaya matagal kang natanggal sa pagkamanggagawa? Dahil anong ginawa mo? Itinanan mo si Jennifer Reyes. Pati nga yung pagsisex nyo, alam ko eh. Di ba nag-helicopter kayo? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yung helicopter. Naririnig ko lang sa kanila pagka nagkukwentuhan sila, nag-helicopter daw sila. Ano ba yon? Ang alam ko lang helicopter, yung sinasakyan ng panghimpapawid ng mga tao. Grabe, brother. Sakit sa dibdib. Tapos, ito kayo, meron medical mission sa Baguio, sa La Trinidad. 12:00 ng hating gabi, tatawagan ako ng DS dyan. Ayoko ng pangalanan sino. Bakit? Kasi may doktor na hindi makaakyat dyan, walang sasakyan, walang maghahatid. Tinawagan yung DS dito, sasabihin walang may sasakyan. Siya pala may sasakyan, sinungaling na DS yan. May sasakyan pala siya. Di ako tinawagan ngayon ng DS dun sa Baguio. 12:00 ng hating gabi, tapos babiyahe kami 3:00, brother. Sipin mo naman, sabi ko, Panginoon, tulungan mo ko magmaneho. Alam mo naman, Brad, iisa lang ang mata ko, bulag na yung left eye ko. Pero awa ng Diyos, walang tulog yun, na hindi na ako nakatulog kasi 12:00 siya tumawag eh. Sabi ko, 3:00 dapat bumabiyahe na tayo dahil dapat mga 6:00 nandun na yun. Before 7, mag-i-start na yun. Hindi na ako nakatulog, walang tulog. Awa ng Diyos, naingatan naman kami. Napakasinungaling DS na yun dito sa Bulacan noon. Sasabihin, walang may sasakyan. Siya pala may sasakyan. Anong pangalan? Si Lorman. Ay! Ano yun? Hinog sa pilit na manggagawa. Kailan lang naman naging regular yan eh. Oh yes, nauna pa nga ako sa iglesia dun. Kailan lang naman naging regular yung Lorman na yan eh. Biruin mo, Lorman, ang sinungaling mo. Para anuhin mo yung kapatid? Ay, naku.
Kaya ganyan yung yung kasing yung huling destino lokal, yung lokal ng bahay pare, tsaka yung isa pa, ano kasing pangalan ng isang lokal na yon? Dati silang nakahanay, nakabilang sa sa Bulacan Division. Como boundary ng Bulacan at saka ng Baliwag Bulacan at saka ng Candaba Pampanga, ibinigay na siya sa Pampanga. Sa matagal na panahon, kasakop siya ng ang dami naming nalamang katiwalian diyan sa lokal ng bahay pare at saka yung isang lokal. Ang daming sumbong. Brother, alam mo, maraming kapatid na marami silang hinaing pero tumatahimik na lang. Pinipili lang tumahimik. Kamukha namin, pinili na lang namin mag-exit ng tahimik. Kaya wag nila kaming guluhin. Dahil marami akong alam. Marami akong alam pero pinapanalangin ko na lang yan. Tsaka sinosolo ko na lang. Kaya para sino sila para magsasabi sa akin ng ganun? Kamukha niyan, sinabalis. Ha? Sa malog ko dyan nagpaalam kami magpapakasal nun. Sa iglesia 2023, ang sabi niya, hindi daw kami pwede. Dahil ako daw may dating asawa sa iglesia. Totoo. Brad, alam mo, Brad JR, yung dati kong asawa, hindi lang 3 naging lalaki nun. Pinatawad ko naman yun pero inulit-ulit niya. Brad, pakikisamahan ko pa ba yun? Siyempre, hindi na po. Brother, may email ako kay Brad Eli. Papupugot ko leeg ko. Malalaban ako ng pugutan ng leeg kay Danny Navales. Kung hindi sumagot sa akin si Brad Eli, nagpaalam ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya, gusto ko mahiwalay na dito sa babaeng to dahil ito kaso. Pumayag si Brad Eli. Nag-email ako sa kanya September. Sumagot siya sa akin ng December 2013. Pinayagan ako, brother. So yung bang kalag talika pa? Hindi na po, kalag na po. O ba tayo nila akong payagan? Tapos siya pala, yung palang manugang niya, tsaka yung anak niya, siya nagpahiwalay. Di ba napaka-ipokrito niyang Navales na yan? Oh, di ba? Hindi ako natatakot sa inyo. Puntahan niyo ako dito. Alam niyo bahay ko. Oh, puntahan niyo ako. Magsama-sama kayo. Kahit maraming baril si Danny Navales, maraming baril yan Meron pa nga. Wala akong pakialam. Mabuti ko makaputok sila dito. Bakit? Ako ba wala? Huwag niyo akong tatakutin, ha? Huwag niyo akong tatakutin. Sobra na kayo. Ako pinipigil ko magsalita, Brad JR. Kinauntak mo lang ako. Natutulog na ako Sabi ko sa'yo, brother. Hindi, sabi ko sa'yo, ako, nagpipigil ako, brother Pero wag naman kaming gaganunin. Tahimik kami. Respeto nyo yun. Gusto na namin tahimik Huwag nyo na kaming guluhin. Diba? Yan din yung sinasabi ni Key Point. Sabi ko, kung gusto nyong pumanig diyan kay Daniel Rason, di pumanig kayo. Pero siguro kung magsasalita kayo laban sa kumakalaban kay Daniel Rason, siguraduhin ninyong malinis kayo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, whoever is without sin shall cast the first stone. Kung ang sino man ay walang kasalanan, siyang maghagis ng unang bato. Meron bang nakapaghagis? Wala. Kaya ikaw, Albert Reyes, tingnan mo muna yung sarili mo. Tingnan mo muna, masdan mo muna yung mga anak mo. Pati sapatos ng anak mo galing sa akin Pati damit ng anak mo galing sa akin. Pati mga kortina nyo sa bahay galing sa akin Lahat, literal. Hirap na lang magsalita, brother. Nakakapanginig ng laman. Pipiliin mo na lang, tumahimik. Kami, ng asawa ko, nagpapakiramdaman kami. Alam niya, mabigat dala ko. Minsan makikita niya na ako. Nasa silyon ako. Tumutulo na lang ang luha ko. Pero ayoko kasi makita niya yun kasi dapat ako mas malakas sa amin. Dala ko lalaki. Pero minsan maluluha ka na lang, bro. Kasi hindi namin ine-expect na mangyayari to. Diba? Nakakagulat, nakakabigla na ganito ang mangyayari. O lahat naman po tayo, buti na lang. Ang ganda ng paksa kaninang itinuro ng CJ na wala tayong dapat ikalikot, wala tayong dapat ika-father. Talagang yan, kailangan. Hindi po pwedeng nagbababuyan
na dyan, mananatili pa ba tayo dyan? Totoo po yan, bro. Tapos, Ako, kung makapagsalita sila, parang napakalilinis nila. totoo po yun. Bakit? Malilinis ninyo? Magpapatarget kayo ng hawk? Magpapatarget kayo ng salute? Tapos kayo-kayo ding women's? Ang nagpupunta doon, maya't maya? Yung mga kapatid na mahihirap, hindi nyo man lang maisingit? Pati sa morong? Mangongolekta kayo, tapos papaproject nyo yan. Tapos kayo-kayo din ang pupunta ron? Mahiya naman kayo. Bira naman. Bira naman yan. Nako. Kaya nga Sabi ko nga sa iyo, Brad Batong, pagka perahan at may ibebenta, nakakarating dito sa amin. Nung nawala na kami, hindi na kami hinahanap. Tama ba yun? Ano dapat i-picture kayo pag-ibig? Correct. Pag ipag-ibig kayo, nagkakalunyaan. Kayo, nagpapatukan, nagbababuyan. Hindi ka ba nakakaya niyan, Jex Blaza? Dalaga na yung panganay mong anak. Kung yung panganay mong anak maging sa laula din kagaya mo, hindi ka ba nakakaya niyan?